Okay, so ano nga ba kasi itong insurance na ito, no? At sa totoo lang maraming nang-aaway sa akin na mga ano na mga agents dahil diyan, 'di ba? So, ano nga ba kasi itong insurance? So, intindihin natin na mabuti. So, yung insurance, ito yung equitable transfer ng risk of loss from one entity to another in exchange for payment. So, may pagta-transfer ng panganib o ng risk, no? Ang mas gusto kong term actually sa risk sa Tagalog ay sapalaran. Kasi pag panganib parang negative lahat eh, 'di ba? Ang risk kasi pwedeng may positive at negative siya na outcome. Ganon din yung sapalaran, 'di ba? Kapag nakipagsapalaran ka, pwedeng pangit, pwedeng maganda yung magiging kahihinatnan niya. So, yun daw insurance, ito yung pagta-transfer nung negative na pakikipagsapalaran natin from one entity to another in exchange for payment. So, yan yung ano no, yan yung ibig sabihin ng insurance. Okay. Tapos, it involves pooling risks over a large number of similar units such as households, persons, or businesses. So, ang susi talaga dito sa insurance para mag-work siya ay dapat ito ay may maraming mga members o maraming mga kliyente, no? Kasi kung ang nangyayari diyan kasi yung malaking number na yan yung naghahati-hati nung risk sa totoo lang, no? At yung naghahati-hati ng risk na yan, kung mas madami, ibig sabihin, liliit din yung ating, ano, no, liliit yung kakailanganin nating bayaran. So, the more, the merrier. Kumbaga, no? Kung habang mas dumadami ang sumasali sa insurance, mas lumiliit yung premium na babayaran natin. Kasi nga, mas dumadami yung maghahati-hati doon sa risks, sa risk exposure. Okay? So, yan ang technical definition talaga ng insurance, okay? At lahat tayo ay ano no, lahat tayo ay nakakaranas ng risks. Lahat tayo nakikipagsapalaran. Yung pagpunta nyo sa palengke, no, at kayo ay sasakay ng jeep o kaya sasakay ng LRT o kaya magda-drive pa saan man papunta, no? Ay may kasamang risk yan eh. Hindi tayo sigurado kung sa daan tayo ay masasnatch o masasagasaan o kaya madudulas, 'di ba? All of these things are risks at hindi talaga natin kayang i-eliminate ang risk. Para sa akin din kasi no, ang buhay na walang risk ay boring din sa totoo lang, 'di ba? Kung smooth sailing yung inyong ano, yung inyong buhay masyado, parang boring din siya. So kailangan talaga natin ng risk. Kasi ako naniniwala ako na the right amount of risks actually pushes us to innovate, pushes us to be more creative, pushes us to think outside the box, no? So kailangan natin siya pero right level lang. Ang hindi maganda talaga yung risk na masyadong malaki yung negative impact sa atin. Kaya kailangan ng insurance. Okay? So, in our lives, yun nga, we both have happy times and difficult times. Yun talaga yung katotohanan dyan, no? But we all face risks just by being alive. No one is fully shielded from them, ano? At kung sa totoo lang, kung gagawin na lang natin lahat ay pag-iingat, eh, mas malaki yung gagastusin natin doon sa pag-iingat na yon kaysa doon sa magiging gain natin sa gusto nating gawin. For example, o sige, nandito ako sa ano ngayon, no? Nasa Bangkok ako ngayon. Kagagaling namin ni Edwin sa Maldives. So, sumakay kami ng eroplano from Maldives to Bangkok, no? From Male to Bangkok. So, ano ba yung mga pwedeng mangyari? Pwedeng bumagsak yung eroplano, 'di ba? So, ano yung ang binayaran lang namin para pumunta dito no ay round trip Bangkok, Male, Bangkok ay nasa 20,000 pesos. Eh. So yun yung cost, no?
Pero pupuwede kaming mag-ano, mag-ingat ng sobra-sobra para ano, para masigurado na buhay kami na pupunta dito 'no. So ano yung mga, pupuwedeng gawin diyan? Puwede siguro na yoong kukunin naming, ah, seat sa eroplano ay sisiguraduhin namin na mayroong ready na ejection seat para sa amin. Para kung sumabog man o pag ang eroplano, mae-eject kami at magpa-parachute. Pero 20,000 pa rin kaya ang babayaran namin? Nage-gets niyo yung sinasabi ko? So, kailangan babalansehin talaga natin yung cost nung pag-iingat natin doon sa gagastusin natin to be able to achieve what we want to do. At, 'yan yung tatandaan natin kasi dapat the benefits should far outweigh the costs, no? Sa insurance, dapat talagang malaking-malaki yung makukuha natin na benepisyo sa maliit na halaga na inilalagay natin. Oh, 'yan ha, tandaan niyo 'yan. 'Yun dapat yung, ano, 'yun dapat yung makukuha natin sa insurance at hindi yung, ah, ipagsasapalaran natin na, depende 'yan sa performance ng market o depende 'yan sa investment na pipiliin mo, ganyan 'no. Hindi dapat depende doon. Okay, sige. So, ano pa? So, something bad can happen to anyone and often it is unpredictable. Eh, kung alam natin na masamang mangyayari, eh, gagawin pa ba natin, 'di ba? Actually, ako din kagagaling ko sabi ko nga 'di ba, kagagaling ko ng Maldives at oh my God, super ganda talaga ng ano, nag-snorkel ako dun. Oh my God, super ganda talaga as in walang sorry to the Philippines. Siguro 'pag pumunta ako ng Tubataha Reef 'no, ayan yung na-miss out ko, eh, may chance dati na pumunta pero hindi ako pumunta. So, yun. Pero, um, so yun ulit ano, parang doon sa pagpunta doon, ang sinabi sa akin ay makakakita kayo ng sharks at saka makakakita kayo ng stingray, ganyan 'no. So ako parang, "Oh my God, baka kainin ako ng shark or something o kaya baka matusok ako ng stingray." 'Di ba may Australian na ano, si Brady ay namatay dahil sa stingray, ganyan, eh, professional pa siya. So, may ano talaga, eh, mayroon talagang, meron kang babayarang kapalit sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo, 'di ba? So, nung nagpunta na ako dun parang sabi ko, "Sige, ano na 'to, tanggapin na natin, eh, kung type ako ng shark kagatin, eh, di go, 'di ba? Ano pa magagawa ko at sino ba makakapagsabi na nakagat sila ng shark?" So, ayun. Pero anyway, nung nandun na, sobrang majestic. Alam niyo po yung shark, kasing laki ko, ganyan. Pero maliit lang yung bunganga niya. Kaya nakita ko, ay parang hindi ako eto ano siguro mga hita ko lang makakain nito, hindi ako makakain nito ng buo. So, mabubuhay pa ako kung sakali. Pero nung nakita ko siya parang, oh my God, sa sobrang ganda, sa sobrang kakaiba nung experience ay uulitin ko siya ulit, 'no? Kasi yun, eh, kailangan mo talagang, balansehin. Gano'n din yung sa stingray, nakakaloka talagang parang out of this world, ang dami-dami nilang, ano 'no, pupunta. Pero yun lang yun, kung alam natin na may masamang mangyayari, puwede naman tayo na, piliin natin na 'wag na lang gawin yun, to totally avoid it, or puwede natin, i-mitigate yung risk 'no. Nung sabi ko nagpunta ako dun sa, shark ay, puwedeng ano 'no, ah, magpupunta ako dun sa ilalim pero nakalagay ako sa cage, pero baka mas mahal na naman yung babayaran ko dun, 'di ba? So, yun yung mga kailangan nating i-take into, consideration, okay? So, lahat tayo may risks talaga at saka never natin siya ma-e-eliminate at, given siya ng buhay natin. Maski yung pagpapakasal niyo nga sa asawa niyo may risk yun, 'di ba? O kayo pa rin ba? O, 'di ba? Kung hindi na, yun yung risk that you had to take, 'di ba? And our responsibility is to learn how to respond to these events, 'di ba? So alam mo dapat kung ano yung, kalagayan mo at ano yung, kahihinatnan mo kung tatanggapin mo yung risks na 'yan. Si house husband ba o si earning wife ang i-insure?
yung breadwinner yung i-insure natin, no? Regardless of the gender of that person. Basta in the family, kung sino yung breadwinner, siya dapat yung unang i-insure. Kasi kapag siya yung nawala, malaki yung financial impact niya or financial loss na mangyayari. Okay? So sino naman ang i-insure? Ang anak na ang anak na 2 years old o ang nanay na housewife? Sige nga, sino yung dapat i-insure sa kanila? Housewife na no income or child na 2 years old? Aha, okay. Sabi ni Helen yung wife ba o yung 2 years old? Sabi ni Lilibet yung nanay, housewife, nanay. Sabi ni Princess yung anak, sabi ni Homer yung housewife. Actually, trick question 'yon, no? Wala. Kasi walang financial loss, 'di ba? Not earning naman si housewife eh, 'di ba? Hindi ko naman sinabi na siya yung nag-aalaga ng ng mga anak niya, 'di ba? Anak, wala ding income eh. So, hindi nila kailangan ng life insurance. Nagets niyo na? Kailangan titignan natin na may financial loss. At yung financial loss na yon ay malaki. Maapektuhan talaga yung pamilya, no, ng grabe. Yun yung nangangailangan ng insurance. Okay, ng life insurance in particular. Okay. Malinaw ba doon? Siguro naman ewan ko na lang kung hindi pa rin malinaw 'yan. And this is most appropriate for uncertain and expensive losses. Yung hindi natin ma-predict yung yung pangyayari katulad ng kailan ka ba mamamatay, 'di ba? Or kailan ka ba magkakasakit, kailan ka maaaksidente. Hindi natin alam 'yan, 'di ba? At expensive yung loss. Okay? Yun. So ang insurance po ay lagi nating tatandaan na ito ay protection, no? Insurance equals protection. And ang nakakalungkot nga lang, no, dito sa Pilipinas, only 1 in 5 Filipinos have some form of life insurance. Ito ay base sa annual report ng Insurance Commission ng 2020 na inilabas nila noong January 2023. O di ba? Taray, 3 years late. Di ba? Tapos, unfortunately, noong 2014, nung meron akong similar na research dito, ay 1 out of 3 yan. So mas marami yung may life insurance pa 10 years ago compared to 2020. Okay? So ang insurance po ay huwag natin na iti-treat as investment, no? Hindi siya equivalent to an investment, okay? So the insurance premium should be considered as an expense and not as an investment, no? Kasi kapag meron po bang Muslim dito sa grupo natin? Kasi kung may Muslim, sa mga Muslim alam niyo ba na ang insurance ay haram. Yaan ay kasalanan dahil it is tantamount daw to gambling. Which is totoo naman, 'di ba? Kasi parang yung premium na binabayad natin, maliit na quote unquote taya siya sa panganib na maaaring mangyari sa'yo at 'pag yung panganib na nangyari sa'yo ay mababayaran ka. So that's the quote unquote gambling gambling part of it. Okay? Pero 'pag titignan natin siya, yung insurance kasi kung titignan naman natin siya na we come together, no? We come together at ang intention natin ay paghati-hatian natin yung panganib na maaaring mangyari sa atin, no? No, so kunwari kamatayan, 'di ba? So, 'yun. Kaya dapat
considered siya as expense. Hindi yung 'pag naglagay ka, "Uy, dapat meron akong tubuin diyan ha. Uy, dapat mayroon akong mababawi diyaan." 'No? Hindi dapat gano'n. So, dapat inilagay mo 'yon at ang konsepto mo ay, ito yung kontribusyon ko para para doon sa mga tatamaan nung panganib na 'yan. At kung ako man yung tamaan ng panganib na 'yan, ay ako ang magbe-benefit. Gano'n dapat yung pagtingin natin sa insurance. Hindi yung, "Babayad ako niyan ha. Uy, pero kung walang nangyari sa akin, sana mabawi ko naman yang binayad ko kasi wala ngang nangyari sa akin." Hindi ganyan yung insurance dapat, 'no? Kaya kapag naglagay tayo doon sa insurance natin, nagbayad tayo ng premium natin, dapat ito ay considered na expense, kaya dapat ito din ay murang-mura para hindi masakit, 'no? Para hindi masakit sa, bulsa natin, okay? So the benefit is paid when risks happen as income replacement for the loss, not to grow your wealth, 'no? Ang sinasabi lang dito ay, kasi kapag ako yung tinamaan ng panganib na 'yan, ako yung breadwinner, eh, ako yung source ng income. Mawawala yung source ng income, papalitan yun. Hindi para, "Uy, magbabayad ako niyan para yumaman ako." 'Di ba? Hindi siya gano'n. Hindi gano'n ang insurance. Ang insurance ay, magbabayad ako ng maliit bilang kontribusyon ko para makapagtulungan tayong lahat na kapag nangyari ang panganib na 'yan, ay may matatanggap yung mga tatamaan. At kung ako yung tatamaan nun, malas ko na lang, 'di ba? Malas dahil tinamaan ako, pero swerte na rin kasi merong makukuha ako or yung dependents ko. Yun talaga yung function ng insurance na, ah, na ano 'no, na maayos, okay? And if the risk did not happen, that means you are safe and had peace of mind. So yun talaga yun ano, um, mas nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi dahil alam mo na 'pag hindi ka na bumangon kinabukasan, 'di ba? Kinuha ka na ni Lord, eh di mayroong aasahan yung mga dependents mo o yung mga beneficiaries mo bilang kapalit ng mawawalang income dahil kinuha ka na ni Lord. Okay? So, yan yun. So, that's why we say insurance is not part of our investment. Okay? Ang insurance din ay iba sa pre-need plans, okay? So ang pre-need versus insurance, yung purpose ng insurance ay para protection against risks. Yung pre-need naman ay para natin, mapunan natin yung mga financial needs natin for specific services in the future, katulad ng education, pension, memorial services, no? So, yun. At usually itong pre-need, mas alam natin kung kailan siya mangyayari. Itong risks sa insurance, hindi natin alam kung kailan siya mangyayari, no? Yung types dito sa insurance, we have life, health, auto insurance, and home insurance. Tapos meron din tayong education plans, pension plans, memorial or burial plans sa pre-need naman, no? Pareho itong regulated ng Insurance Commission. Dati kasi, ang regulator ng pre-need ay ang Securities and Exchange Commission, pero inilipat na sa Insurance Commission at tingin ko iyon ay tama, no? Okay, yung payment ng benefits sa insurance, this is paid out upon the occurrence of the insured event. Kapag namatay, nagkasakit, dun ibibigay. Yung pre-need ay ibibigay naman ito kapag nag-arise na yung need or predetermined siya. Like, di ba kung kukuha ka ng pension, nakalagay doon kung kailan. 20 years, after 20 years ba, mag-start ka na ng pension mo? Or when you reach the age 65? So may certainty kung kailan siya mangyayari. Itong sa insurance, hindi nyo alam kung kailan siya mangyayari. At hindi ka rin sure kung mangyayari siya. 'Di ba? Itong sa pre-need, sure tayo na mangyayari siya. Okay? Yung use of funds sa insurance, usually, kapag ipinay out na yan, yung beneficiary na ang bahala kung saan niya gagamitin. Itong sa pre-need, pwedeng may freedom yung beneficiary or pupwede rin na nakataya talaga. Like for example, no, ang kumuha ka ng memorial plan mo. O pag namatay, edi meron kang memorial lot at saka hindi yan ibibigay as cash sa iyo. 'Di ba? So, ganun yung difference ng insurance at saka ng
pre-need plans, no? So, meron tayong meron tayong two broad categories of insurance. So, life at saka non-life. Okay? So, yung life it gives the face amount to the insured or the beneficiaries upon a certain event such as death, no? It covers premature death, income during retirement or illness, no? Ang main products dito, we have whole life, we have endowment, term, medical, and health. Okay? Sa non-life, we have protection ito, no? Of an individual against losses and damages other than those covered by life insurance. So pwede itong property loss, liability arising from damage caused by an individual to a third party. Okay? So, ang mga main products ng non-life, we have the auto insurance, we have fire insurance, property theft, and travel insurance. Okay? So, meron tayong two broad, so meron tayong life, non-life and life. So, doon tayo sa life, may two broad categories siya. Merong traditional life at saka may investment link. So, yung traditional life, nandito yung term, permanent, at saka endowment. Tapos sa investment-linked insurance, nandito naman yung investment-linked whole at saka investment-linked endowment. Okay? So, dito sa insurance din, parati nating maririnig, no, yung maririnig natin usually yung permanent, no, na insurance. So, term insurance muna, yung term insurance. So, yung term insurance, we provide coverage for a certain period of time or a specific term. So, usually per year yan, ano? Mag-charge lang po ako, magsasalita lang kasi baka mawala yung aking power, diba? So, yung term insurance, ang tinitignan talaga natin diyan ay meron siyang limited yung kanyang coverage, which means limited according to time yung kanyang coverage. So pwede itong covered ka ng 1 month, pwedeng covered ka ng 1 year, pero ang pinaka-common ay every year siya, no? So yan yung term insurance. Okay. And then, ano pa? If the insured dies during the period covered or period specified, then the benefit will be paid kasi in-force siya. Okay? So, kunwari, bumili ka ng policy mo March 9, March 9 ngayon, March 9. So mag-e-end siya ng March 8, 2025 kung 1 year yon. Kung namatay ka, within that period, ibibigay nila yung benefit sa'yo. Pero kunwari, namatay ka ng March 25, 2025, tapos hindi mo na-renew yung iyong term insurance, hindi ka na covered. Okay? Kaya kailangan talaga tinitignan mo pa rin, no, kung ano yung specific period ng coverage mo sa term insurance. But this is much less expensive than permanent insurance products. Yung endowment at saka yung mayroon siyang kasamang savings, yung mayroong kasamang endowment, yung mayroong kasamang investment. Mahal yung mga yon. Itong term insurance talaga yung mura. Walang cash value at tanggapin natin yun. Kasi nga 'di ba, hindi dapat siya investment yung insurance. So kaya ang pinakagusto natin talaga ay itong insurance. At yan yung nire-recommend natin para ma-maximize natin yung insurance protection while minimizing cost, 'di ba? Kaya kasi 'di ba sinasabi natin na dapat i-treat mo siya as an expense. Therefore, ang kukunin natin kapag tinitreat siya as expense, dapat yung may pinakamalaking benefit na maibibigay sa atin. Tapos yung pinaka ano to? Pinaka maliit, no, na premium yung kukunin din natin. Okay. Yon. Tapos maririnig na natin usually itong tinatawag, no, na permanent, no, permanent insurance. Okay? Nakikita nyo ba ng malinaw yung yung PowerPoint ko? Or Yes. okay naman. Well, hindi Okay nako-cover. naman. Okay.
Kasi dito sa may cover. Anyway, so ang permanent insurance is an umbrella term for life insurance plans that do not expire and combine death benefit with a savings component. So kapag permanent insurance, basta pag sinabi nila na permanent yan, usually mayroon siyang savings component at usually hanggang sa mamatay ka, covered ka. Yun yung permanent na insurance. So dito maraming mga naa-attract kasi nga parang, uy, ito lang, ito, ano, no, pagka ito yung nakuha ko, hanggang sa mamatay na ako, covered na ako. Pero yun nga mamaya malalaman natin na hindi mo naman kailangan ng life insurance coverage habang buhay, no? At i-explain ko siya mamaya kung paano yun, no? Okay. Okay. So investment-linked insurance, this is a policy that provides a combination of protection and investment. Okay? And premiums are used to purchase life insurance protection and investment units. Sa totoo lang, nung ini-evaluate ko itong investment-linked insurance na to, no, yung insurance na nasa loob niya ay term din lang talaga. Napapamahal lang tayo, no? Policyholders choose from investment funds offered by the insurer. The value of the policy depends on the performance of the market. And policyholders bear the risk on the performance of the investment funds chosen. O, gusto ko lang mag-focus dito ha, kasi dito na-defy yung definition ng insurance. Kasi di ba sabi natin kanina, we buy insurance because we want to transfer the risk, no, from us to the insurance company. Ngayon, ang nangyayari dito, ang risk ay mukhang hindi nata-transfer. Mukhang ikaw pa rin yung nagbe-bear ng risk na yan. Kasi magbabayad ka nung insurance mo, no, sa investment-linked insurance o kaya sa VUL. Tapos sasabihin nila sa'yo na, okay, after 10 years ay kaya nang bayaran nung fund, kinikita ng fund value mo yung insurance premium. Kaya okay ka na. Oh, yun yung pangako nila. Pero ang sabi, no, anong sabi dito sa huli? The policyholder bears the risk, or the policyholders bear the risk on the performance of investment funds chosen. Oh. So, paano ngayon kung down ang market? Eh, ano bang na-witness natin sa market natin? Eh, down na down siya, di ba? Kung down yung market, hindi kikita yung fund value mo. Kung hindi kikita yung fund value mo, walang pambayad doon sa insurance policy mo. Kung walang pambayad doon sa insurance policy mo, edi maglalapse yung iyong insurance. Sisingilin ka na naman nila ngayon ng mahal, 'di ba? So, yun yung disadvantage ng VUL. In effect, ang nangyayari ay hindi mo na nai-transfer yung risk doon sa insurance company, kundi ikaw na din yung nag-absorb ng risk kasi ikaw yung nakikipagsapalaran na sa performance ng market o kung anumang fund yung pipiliin mo, no, doon sa VUL. Okay? And to put it in real numbers, ito yung report ng Insurance Commission sa annual premium at saka insured lives. Okay? So, kung titignan niyo dito 2020. So, itong traditional life insurance, so nandyan yung nandyan yung term insurance natin. Ang sum assured, ibig sabihin, ito yung amount na naipangako nila na ibibigay as benefit. 1.5 trillion pesos, no? Yung naipangako na ibibigay, no, ng traditional life. At ang binayaran lang nung mga nag-participate diyan ay 14.45 billion pesos. Okay? At ilan yung insured lives? 24 million Filipinos yung insured, no? So, eto, bilugan natin. 24 million yung insured. Eh, di ba sabi natin, mas maganda kung mas madami kasi mas maraming maghahati-hati doon sa kontribusyon kung may tatamaan at may mamamatay, 'di ba? Pag variable life insurance, ito yung mga VUL,
ang sum assured, 660 billion lamang yung ipinangako nila na ibibigay na benefit, no? Pag namatay. At magkano yung binayaran? Mas mahal pa kaysa doon sa term. 32 billion yung kanilang binayaran, no? At ilan yung nagbayad ng 32 billion na yan? 622,000 po lamang. No? O 623,000 sabihin na natin. Kaya yung investment linked insurance o yung VUL na tinatawag, hindi talaga siya magandang model ng pagkuha ng insurance. Okay? So, nung ginawa ko yung calculation, ang lumalabas po ay ito, no? Nung ginawa ko yung calculation niya. So, dinivide ko yung 1.5 trillion divided by 14.45 billion. Tapos yung isa naman ay 660 billion pesos divided by 32 billion. So, ano yung lumalabas, no? You pay 1 peso for every 100 pesos na life insurance coverage in term life insurance. So, for every piso na binabayaran mo, kung mamatay ka, bibigyan kanila ng 100 pesos, no? So, kung magbabayad ka ng 1,000 pesos, bibigyan kanila ng 1 million pesos. Ganon yung term insurance, no? Okay, ay 100,000 pala, 100,000 pesos. Okay? Pero sa VUL, you pay 1 peso, ang ibibigay lang nila sa iyo ay 20 pesos, no? Per peso na ibibigay mo. So kung nagbayad ka ng 1,000 pesos, 20,000 lang yung marireceive mo na benefit. Kaya 'di ba mas mahal yung VUL. So VUL is 5 times more expensive than term, no, or the traditional insurance. Kaya the best form of insurance pa rin talaga is term insurance because it's affordable, it serves its purpose to protect an asset which is our life, no, your properties. So ano yung pipiliin natin? Tignan natin yung annual natin na nababayaran na, no? Mayroong mga limited pay, ibig sabihin, for example, sabihin na, okay, covered ka ng term insurance until the age of 65, ito yung babayaran mo for 5 years. Pero, okay naman yun kung may pera ka para, ano, no, hindi mo na siya iniisip. Pero, hindi mo kasi kailangan talaga ng insurance hanggang 65 ka more often than not, no? Yon. Coverage until you no longer have dependents or debt that could be passed on to your dependents. So, dapat covered ka ng term insurance until you no longer have dependents or until you no longer have utang na maipapasa. Okay? Sige. Tanungin nga natin si Helen. Tanungin nga natin kasi camera ready na si Helen. So si Helen, tanong nga kita, Helen, ikaw ba ay ano ba yung tatanong ko? Dali. Ikaw ba, Helen, ay... Wait lang ha. Okay. Ikaw ba, Helen, ay may anak? Hi, Sir Vince. Ah, Yes, dalawa po. Yes. dalawa ang anak mo. Yes. Okay. Yes. Ilang taon na yung bunso? Mag-18 po. Mag-18 na siya. Okay. So, kailan natin mako-consider ang mga anak natin na hindi na sila dependent sa atin? 21? 21, di ba? Usually, pag graduate nila, dapat, uy, kaya mo na Yes. yan. Dapat ganun. So, 21. So 21 minus 18, ilang taon pa yon? 3. 3. So 3 years mo na lang kailangan, Helen, ng life insurance. How old are you now? Yes. Naku, ayoko. O sige, 35. Oh. No! Kapit na akong mag-senior, Sir Vince, and I look forward senior. Ilang taon ka na? 57. 57. O, di ba? So, pag 57, so saktong-sakto. Plus 3 years, pag 60 mo, hindi mo na kailangan ng life insurance. Kasi by that time,
21 na yung bunso mo, dapat kaya na niyang tumayo sa sarili niyang paa, hindi mo na siya dependents. Okay? So, Oo. yun yung ano, yun yung lesson doon. Tapos, meron ka bang utang na maipapasa kung sakaling ano no, kunin na tayo ni Lord? Well, as of now, kasi may hinuhulugan pa ako sa pag-ibig, pero pwede ko na siyang i-fully paid this year. Hindi. So, after that, wala na. Pero yung hinuhulugan mo sa pag-ibig, Helen, kasi mayroon yang tinatawag na mortgage redemption insurance. Kapag kinuha ka ni Lord, fully paid na yon nung insurance. So, Okay. hindi mo siya maipapasa, 'di ba? Yung utang na yun, hindi siya maipapasa kasi fully paid. Nakatipid pa nga sila, Helen, eh, kung gano'n, eh, 'di ba? Kasi Pag ganon. fully paid na siya, pero siyempre ayaw natin ng Okay. gano'n, 'di So ba? good. Yun. So kung wala, so ayun yun na yung ano 'no, after 3 years mo na lang talaga 3 years mo na lang talaga kailangan ng life insurance. So pupunta tayo mamaya sa calculation diyan, oh. Ayan ha, just to illustrate the point na hindi natin kailangan ng life insurance na forever and ever, 'di ba? Yon. And our insurance premium, iti-treat dapat natin as an expense. And our purpose for insurance is for protection and not as an investment. Ayan ha. At lagi nating tatandaan ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.